Dahil yung mga ganitong klase mga paratang, katulad ko, may mga pinagdaanan tayong, kumbaga may phobia tayo dito na masakit na pinagdaanan. Tapos eto na naman, yung mga maling paratang, parang medyo nagpanting yung tenga ko. Kaya aminin ko sa inyo, medyo napikon talaga ako. And I want them to explain kung sino ba talaga ang Bong Revilla yung nakita nila. Baka naman kaluluwa ko yung nakita nila doon at unang-una, hindi ko kotse yun. Hindi ako gumagamit ng plaka na 8 na may CA pa. At 17th Congress daw, no? Wala sa pamilya namin ang asawa ko, nakaupo siya ngayon sa CA pero hindi yung 17th Congress. Kaya napakabigat na itong nangyaring ito. Kaya sabi ko nga, pwede ipatawag dito sa Senado at ipaliwanag sa akin. No? In fact, sabi ko pa nga kanina, kung ipare-recall natin yung budget ng MMDA. I just want to make this clear. Medyo mainit lang ang ulo ko kanina. Tingnan natin, dahil hindi naman kasalanan siguro ng isang tao o ng iilan, madadama yung buong departamento. I heard pupunta raw dito si Colonel Nebria at pati si chairman ng MMDA. So harapin ko sila, kausapin ko, and then let's see. Sir, sorry, when you go as far, nasabi niyo kanina you would recall yung budget. But since paano mo kausapin kayo, would you still move to recall the budget of MMDA or tingnan natin sa paliwanag nila. Dahil ako naniniwala, di ba? Sinabi nila, parang may nagbaba daw ng bintana at kumaway daw ako. Meron silang budget sa body cam. Dapat yung kumuway na yon ay nakita ng enforcer. And that is so unfair para sa akin. Alam nyo, mabigat yung pinagdaanan ko Winasak na tayo sa media before, sa social media. Ayoko na mangyari ulit yung mga ganyang maling paratang. Kaya nanginig talaga yung laman ko. Kaya yung pagising ko kanina medyo na high blood ako. Napaanak ng teteng ako. Pasensya na po. So, harapin niyo po si Chairman Artes? Yes. Harapin ko sila. Miski si Bong Nebria. Kung sa atin, bilang isang senador, nagagamit nila. Kung nagpapapogi sila at gagamitin lang senador, sana yung totoo, huwag yung mali. Siyempre, alam naman natin, yung mga kababayan natin dyan, nata-traffic, tayo sumusunod din sa batas trapiko. At wala sila dapat tinitingnan o tinititigan. Kung kinakailangan, kung talaga nagkasala yung senador o kahit sino pa siya na talaga namang tikita nila. Hindi yung gagamitin mo sa publicity para sumikat ka at magpapogi ka at the expense of what? Miski yung mga maliliit nating gumagamit ng lansangan, kawawa din. Kung sa amin nagagawa, what more yung mga maliliit? Sir, yung sinabi ko kasi nung nagpanggap po na senador, may budget deliberations kaya nagmamadali. Sir, you think kung gano'n yung reason, dapat ikitan na rin na yun? Exactly. Dapat tikita nila kahit na sino pa yon, senador o congressman, unang-una, magkakasama tayo dito kagabi. Umabot na tayo ng what time? 1:30 na yata or almost 2 o'clock in the morning. So, imposible pong nandoon ako. Nasa Cavite po ako. So, hindi po si Bong Revilla yon. Kung mag-sorry po, katagabi. Kung mag-sorry si Bong. Siguro hindi sila dapat sa akin mag-sorry. Mag-sorry sila sa bayan. Dahil ang binigyan nila ng maling impormasyon ay ang taong bayan Pero yung budget, sir, hindi nyo na ipapalipon? Sabi ko nga, hindi kasalanan ng lahat yung kasalanan ng isa, ng iilan. Pero dapat, tingnan ko muna kung ano yung sasabihin nila mamaya. So, let's just wait and see. So, you're still considering, sir, the recall, just to be safe, just to be sure, sir, for the soundbite. Are you still considering the recall of MPA spot? I'll think about it. Depende sa mangyayari mamaya. Sinabi bang kasama yung sa akin enforcer na nagbigay ng Hindi pa kami nagkakausap So, kaya nga sa pagpunta nila ngayong hapon dito, let's see kung ano yung sasabihin nila. Basta sa akin lang,
sana yung sasabihin totoo. Huwag yung gagawa ng mga invento. Sir, have you seen yung video na si Yun nga. Priha, tinitignan niya pa yung papeles nung pinlockdown nila sa sasakyan? Diba sana siya kung nandun kayo sa loob ng sasakyan, siya rin mismo yung nakapagsabi kung kayo talaga yung nandun sa loob. Kasi pinlockdown niya, tinignan niya yung mga papeles ng sasakyan. O, yun nga eh. Kaya yun yung mga ganyan dapat ipaliwanag nila eh. Kung nandun siya mismo, dapat in-approach niya, di ba? Total naman, nagpapapogi siya. Dapat nagpapogi na siyang totoo talagang pogi. Mayo, natutulog yung totoong pogi eh. Sign ba yung, sir, is this a sign yung nangyari ko yung sinabi niya na mukhang nagpapalusot talaga sila ng PAP doon sa busway. Tapos sinabi ng Congressman or Senator, sir, mukhang pinapalusot talaga. Well, sa aspeto na yan, hindi ako dumadaan doon. Dahil dumadaan kami going to Quezon City sa Skyway. Especially kung galing kang Alabang, di ba? Skyway ka na eh. Hindi ka na dadaan doon sa EDSA dahil sobra talagang traffic dyan. Even galing ka dito sa Kongreso, punta ka ng QC, Skyway ka na eh. So, imposibleng gamitin namin yung busway na yan. So, talagang kaya nakakapanting ng tenga. Sir, sa busway kasi ang issue is kung sino ang pwede at hindi pwede dumaan. Pwede yung mga pag-emergency, of course, yung buses. Pero sir, gusto nilang i-expand na pati sa mga senators, congressmen. Sa tingin niyo dapat may privilege kayo talaga na gumamit ng busway. Unfair yun para sa mga maliliit na kababayan natin na dumadaan dyan sa ordinary lane, tapos sa bus lane na bibigyan natin ng special treatment yung ating mga mambabatas o mga kasamaan natin. Kaya ang sa akin lang, kung talaga nagkasala kung sino man yan, kahit sino pa siya, tikitan nila. At huwag nilang gamitin sa publicity, pagpapapogi